May lohika ba rito? Paano nangyari na nalampasan ng Pilipinas ang Russia sa larangang ito? Nagulat ang gobyerno ng Russia sa isang simpleng dahilan. Ang Pilipinas, isang tropikal na bansa na walang koneksyon sa Arctic, ay nakikipagkumpetensya na ngayon para sa nangungunang puwesto, ang pangalawa sa buong mundo, sa isang industriya na tila eksklusibo para sa kanila. At sa gitna ng di kapanipaniwalang kwentong ito, ay ang nakakagulat na pagtataksil ng isang inhenyero mula sa Pilipinas. Ang buong buhay niya ay inialay niya sa kanyang bayan sa gitna ng mga matataas na gusali at pagsulong sa teknolohiya. Ang pinakadakilang inhenyero ng Pilipinas ay biglang pinili ang pagiging mamamayan ng Russia, tinanggihan ang lahat ng kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas para sa pagbabalik ng teknolohiya. Ano ba talaga ang nangyari? Ang nakamamanghang katotohanan ito ay malapit ng ibunyag. Kumusta? Ako si Alejandro Vargas, isang inhinyero ng dagat mula sa Cebu. Ay, hindi, ngayon ay tinatawag na ako ng lahat sa aking pangalang Ruso Alexei Vargas. Gusto kong kumuha ng panulat at isulat ang kwento ng aking buhay, ang kwento ng isang paglalakbay na nagpatunaw sa pagiging kampante ng Russia upang magbukas ng bagong ruta ng dagat sa Arctic. Noong taglamig ng 2023, nakasaklubong ang Cebu sa maalinsangang simoy ng tag-ulan na may biglaang paglamig ng hangin mula sa Hilaga. Ang lungsod na ito, na dating pugad ng paggawa ng barko sa Pilipinas, ay nababalot na ngayon ng anino ng paghina. Nang araw na iyon, kinuha ko ang aking mga gamit mula sa shipyard ng aking ama na nagpasya ng tuluyang isara. Bumukas ang kinakalawang na gate na metal at lumitaw ang shipyard sa harap ko tulad ng isang higanteng libingan. Nagkaroon ng panahon na ang lugar na ito ang pugad ng mga pinakamodernong patrol boat ng Philippine Navy. Ngayon, ito ay isang tumpok na lamang ng walang laman na kalakal. Nagtrabaho ang aking ama dito ng 40 taon. Ang mga maalamat na barko na ipinagmamalaki noon ng Pilipinas ay nilikha lahat sa kanyang partisipasyon. Sa pangunahing gusali ng shipyard ay pinutol ang kuryente. Binuksan ko ang flashlight ng aking telepono at naglakad sa dilim patungo sa opisina ng disenyo ng aking ama. Bumukas ang pinto at isang makapal na ulap ng alikabok ang umakyat sa ere. Sa ibabaw ng mesa ay naroon pa rin ang mga kalahating natapos na plano. Sa dingding nakasabit ang isang litrato ng paglulunsad ng patrol boat na Benito Juarez. Sa isang maalikabok na sulok ng silid, natuklasan ko ang isang lumang ligtas na kahon. Ito ay isang bagay na pinahahalagahan ng labis ng aking ama noong buhay pa siya. Ang kandado ay kinakalawang. Ngunit pagkatapos ng ilang pagtatangka, nagawa kong buksan ito. May nanginginig na mga kamay. Binuksan ko ang pinto ng kahon. Mula rito ay nahulog ang mga tumpok ng mga planong nanilaw na sa tagal ng panahon. Kabilang dito, ang aking atensyon ay naakit ng disenyo ng katawan ng isang eksperimental na barko. Sa kanang sulok ng plano ay may isang linya na isinulat ng kamay ng aking ama. Ang sikreto ng isang bow na kayang tumusok ng 2.5 metro ng yelo sa isang tama. Mayo 20, 1979, Javier Vargas. Matapos pag-aralan ng mabuti ang plano, natuklasan ko ang isang nakamamanghang katotohanan. Ang bow ay hindi lang gawa sa makapal na bakal. Ito ay dinisenyo na may espesyal na anggulo at kurba upang lumikha ng isang ganap na kakaibang paraan ng pagbangga sa yelo. Ang prinsipyo ay ang bow ay magpapadulas sa ibabaw ng yelo gamit ang napakalaking bigat ng katawan ng barko upang durugin ito. Ang anggulo na ito ay eksaktong 120 degrees. Ang mas nakamamangha pa ay isa pang dokumento na nakatago sa ilalim ng safe, maingat na nakabalot sa isang plastic bag. Ang dokumento ay pinamagatang pag-aaral sa posibilidad ng aplikasyon sa mga sasakyang pantransporte ng pinalamig na likidong natural na gas. Tiningnan ko ang petsa. Nakita ko na ito ay isinulat noong 1976 nang ang aking ama ay isang bata pang inhenyero. Sa pagbabasa ng dokumento, napagtanto ko na ang aking ama ay nagkaroon na ng ideya na pagsamahin ang teknolohiya ng icebreaker sa mga gas carrier noon pa man. Ito ay isang detalyadong pag-aaral kung paano ligtas na magdala ng likidong natural na gas sa 160 degrees Celsius sa pamamagitan ng malupit na tubig ng Arctic sa 50 degrees Celsius. Gayunpaman, sa panahong iyon, ang Pilipinas ay nakatuon sa iba pang proyekto, pangunahin sa langis. Sa makatuwid, ang pananaliksik na ito ay hindi kailanman nakita ang liwanag. Sa ibaba ay may nota mula sa aking ama.
Kung balang araw ay komersyal na gagamitin ang Northern Sea Route, ang teknolohiyang ito, walang duda, ay magiging napakapinaghahawakan. Ito ay parang isang propesiya na nakatingin sa hinaharap. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono sa aking bulsa. Ito ay isang abiso ng balita. Kaswal kong sinulyapan at halos mawalan ako ng hininga sa headline. Ang Sevma Shipyard ng Russia ay nanalo sa bid para sa proyektong Alaska Gas Line ng US na gumawa ng 15 icebreaker LNG carrier, isang higanteng kontrata na nagkakahalaga ng 4.5 bilyon. Nanginig ang aking mga kamay. Maingat kong binasa ang artikulo. Nakasaad doon na ang Russia ay magtatayo ng mga espesyal na barko na kayang magdala ng LNG na naglalayag sa Arctic Ocean sa 50 dung Salensi. At sa kabalintunaan ng kapalaran, ito ay isang proyekto na iniutos ng Estados Unidos mismo, kasama sa artikulo ang isang sketch. Sa sandaling nakita ko ang mga linya ng barkong iyon, isang kuryente ang dumaan sa aking likod. Ang barko, pinangarap, na kayang basagin ang yelo at magdala ng karga. Ito ay eksaktong barko na naisip ng aking ama, halos 80 taon na ang nakalipas. Nagmamadali kong sinuri ang mga dokumento sa safe. Sa research notebook ng aking ama ay may detalyadong paglalarawan ng distribusyon ng stress sa katawan ng barko sa matinding kondisyon, ang paraan ng paggamit ng espesyal na bakal upang labanan ang brittle fracture sa mababang temperatura, at ang double hull structure upang protektahan ang mga cargo tank kung sakaling mabangga sa yelo. Lalo na, nakakagulat ang isang nota na pinamagatang ang karunungan ng polar bear. Isinulat ng aking ama. Pinapanatili ng polar bear ang temperatura ng katawan nito kahit nasa 40 degree Celsius na kapaligiran. Ang sikreto ay nasa 3 patong na balahibo nito. Dapat ilapat ng icebreaker LNG carrier ang parehong prinsipyo. Maraming gabi akong hindi nakatulog. Sa Cebu na ito ay wala ng kinabukasan. Ang industriya ng paggawa ng barko sa Pilipinas ay masyadong nahuli at wala ng lakas para sa mga bagong hamon. Ngunit iba ang Russia. Eksakto silang gumagawa ng barko na pinangarap ng aking ama. Sa wakas ay nagpasya ako ng isang mahalagang desisyon. Dadalhin ko ang aking 30 taon ng karanasan sa disenyo at lahat ng dokumento ng pananaliksik ng aking ama at pupunta ako sa Russia. Huling patutunguhan, ang Sevma Shipyard sa Severodvinsk. Sinubukan akong pigilan ng aking mga kasamahan. Alejandro, bakit kailangan mong lumayo ng ganoon? Mayroon din namang mga shipyard dito, kaya nating buhayin ang mga ito. Ngunit sumagot ako, ang tanging lugar kung saan matutupad ang pangarap ng aking ama ay nandoon lamang ngayon. Sa paghahanda para sa paglalakbay, bumalik ako sa shipyard sa huling pagkakataon. Sa pagtingin sa mga guho ng construction slipway, naisip ko, nagkaroon ng panahon na ang lugar na ito ang pugad ng mga barkong naglalayag sa mga karagatan. Ngayon, ako rin ay nagsisimula ng isang bagong paglalakbay. Sa pagsakay sa eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, patungo sa Sheremetyevo, lumingon ako. Ang Manila, na nababalot ng smog, ay unti-unting lumalayo, ngunit hindi ako malungkot. Sa halip, malakas ang tibok ng aking puso. Ito ang pag-asa na maipagpapatuloy ang hindi natapos na pangarap ng aking ama. Sa eroplano, hindi ko tinigilan ang pagrerepaso sa kanyang mga plano. Bagaman mga lumang drawing ito mula noong dekada 70, naglalaman ang mga ito ng isang pananaw na nauuna sa kanyang panahon. Nakita ko ang isa pang tala mula sa aking ama. Ang teknolohiya ay walang hangganan. Isang magandang teknolohiya, isang araw ay tiyak na sisikat. Sa sandaling iyon, kumbinsido ako na nagawa ko ang tamang desisyon. Pagkatapos ng 12 oras na paglipad, lumapag ako sa Sheremetyevo Airport noong Mayo 2023. Ang simoy ng tagsibol dito ay sariwa at malinis. Paglabas ko pa lang ng paliparan, nilamig ang aking pisngi ng isang sariwang simoy ng hangin, isang bagong simula. Mas mahaba ang biyahe mula Moscow patungong Severodvinsk kaysa sa inaakala ko. Kinailangan kong sumakay ng tren at ito ang unang pagkakataon na lubos kong nasiyahan ang tanawin ng Russia. Ang pinakagumulat sa akin ay ang mga construction site sa lahat ng dako. Hindi tulad sa Pilipinas, lahat ng bagay dito ay gumagalaw ng napakadinamiko. Dumating ako sa Severodvinsk ng gabing-gabi na. Habang nakaupo sa taxi papuntang shipyard, sumilip ako sa bintana. Ang dambuhalang Goliath cranes ay nagtatapon ng kanilang anino sa papalubog na araw.
Ito talaga ang isa sa pinakamalaking shipyard sa mundo. Ang kanyang karilagan ay nakakamangha. Kinaumagahan, may mabilis na tibok ng puso, dumaan ako sa pangunahing gate ng Sevmas Shipyard. Ang pag-verify pa lang ng dokumento at pagkuha ng aking pass sa admissions office ay tumagal ng 30 minuto. Isang interpreter ang gumabay sa akin sa opisina ng disenyo ng mga espesyal na barko. Mas moderno ang opisina kaysa sa inaakala ko. Ang malalaking screen ay bumalot sa mga dingding na nagpapakita ng mga 3D model ng barko at 12 ng mga inhenyero ang nakatutok na nagtatrabaho sa kanilang mga istasyon. Ibang-iba sa lumang opisina ng disenyo sa Cebu. Kayo ang galing sa Pilipinas, tama ba? Lumapit ang isang lalaking may katamtamang edad na may eleganteng suit, nagbigay ng business card at nagpakilala. Ako si Dmitry Ivanov, pinuno ng Departamento ng Disenyo. Maligayang pagdating, ang kanyang pakikipagkamay ay magaspang, ngunit mainit. Ito ang kamay ng isang inhenyero na pamilyar sa trabaho sa workshop. Oo, galing ako sa Cebu. Ang pangalan ko ay Alejandro Vargas. Mayroon akong 30 taong karanasan sa disenyo ng mga espesyal na barko. Nang sabihin ko iyon, nagsimulang lumingon ang mga inhenyero sa paligid. Isa sa kanila ang lumapit. Siya ay isang batang inhenyera. Ang diploma mula sa Bauman Moscow State Technical University na nakasabit sa kanyang dingding ay kapansin-pansin. Ako si Anna Petrova, inhinyera ng disenyo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may matalim na tingin. Ngunit ang Pilipinas ay mayroon lamang teknolohiya para sa mga patrol boat. Saan ninyo nakuha ang teknolohiya para sa isang icebreaker LNG carrier? Kami ang nagmamay-ari ng nangungunang teknolohiya sa mundo sa larangang ito. Kailangan pa bang gamitin ang teknolohiya mula sa Pilipinas? Sa kanyang boses ay may halong kumpiyansa at pag-aalinlangan. Maingat kong inilabas ang mga plano ng aking ama mula sa aking maleta. Maari ba ninyong tingnan ito? Ito ay isang konseptual na disenyo ng isang icebreaker LNG carrier na iginuhit noong 1976. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ana. Mabilis na gumapang ang kanyang mga mata sa plano. Pagkaraan ng isang minutong katahimikan, sinabi niya, "Ito ay talagang ginawa noong dekada 70. Umiiral na ang ideyang ito noon. Ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang malamig na ekspresyon. Kagiliw-giliw. Ngunit ang ideya at ang realidad ay dalawang magkaibang bagay. Ang ligtas na pagdadala ng LNG sa 160 degraus Celsius sa kondisyon ng 50,000, ito ay isang problema sa ganap na ibang antas. Ang paghawak ng evaporated gas, ang pagkakabukod ng mga cargo tank, ang resistensya sa kababalaghan ng sloshing. Alam mo ba kung ano iyon? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng meeting room at pumasok ang isa pang tao, isang European na may walang kapintasang suit na nagsasalita ng Ingles na may French accent. "Kumusta, Dimitri? Narito ako upang tingnan ang pag-unlad ng proyekto ng Alaska." Tiningnan niya ako at itinaas ang kanyang kilay. "Ito si Senyor Vargas, isang eksperto sa icebreaker mula sa Pilipinas," ipinakilala ni Chief Ivanov. "Oh, talaga. Ako si Pierre Legrand, inspektor ng Bureau Veritas." Sa kanyang mukha ay may malinaw na pag-aalinlangan. "Senyor Vargas, kahit na ang Pilipinas ay mayroon mang teknolohiya tulad ng sinasabi mo, ang pagsasama-sama ng dalawang teknolohiyang ito ay halos imposible. Mula sa mga salungatan sa disenyo ng katawan ng barko, ang sistema ng propulsyon, ang proteksyon ng mga cargo tank, hanggang sa mga problema sa pagiging matatag, mayroong bundok ng mga problemang dapat lutasin dito. Ang kapaligiran ay lalong lumalamig. Ako mismo ay kinailangan kong aminin na mas malaki ang agwat sa pagitan ng teorya at realidad kaysa sa inaakala ko. Ang plano ng aking ama ay isang ideya lamang. Upang maisakatuparan ito, marami pang bundok ang kailangan lampasan. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na nakasuot ng overalls ang pumasok sa opisina ng disenyo. Mula sa kanya ay nagmumula ang amoy ng metal. Hawak niya ang isang welding mask. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng langis ng makina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Ano ba itong ingay, mga bata?" Magaspang ang boses niya, ngunit may init. Nagmamadaling tumayo si Chief Ivanov. "Tito Misha, anong ginagawa mo rito? Kakatapos ko lang tingnan ang trabaho ng welding sa slipway numero. Narinig ko na may dumating mula sa Pilipinas at gusto kong tingnan." Narinig din ni Tito Misha, ang welder, ang tungkol dito, isang maalamat na figura na nagtrabaho sa shipyard na ito sa loob ng 40 taon.
isang eksperto sa paggawa ng mga espesyal na barko. Tiningnan niya ang aking plano at biglang nagbago ang kanyang tingin. Teka, tingnan ko ito ng mas malapitan. Kinuha ni Tito Misha ang plano at matamang tinitigan ng matagal. Ang kanyang magaspang na daliri ay itinuro ang isang partikular na bahagi ng drawing at bumulong ang paraang ito ng welding. Inisip ito ng mga Pilipino noong dekada 70. Ang istrukturang ito ay kayang panatilihin ang lakas nito kahit sa 10,000 degrees Celsius. Tinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ako. Sino ang nagdisenyo nito? Ang aking ama. Ang pangalan niya ay Javier Vargas. Lumahok siya sa disenyo ng mga unang barko ng pananaliksik ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa mga dayuhang inhenyero. Ganoon. Lumiwanag ang mga mata ni Tito Misha. Nabasa ko ang tungkol sa mga proyektong iyon. Noon pa man ay namanghana ako sa kanilang katapangan. Lumalabas na ang batang ito ang anak ng nagdisenyo ng mga iyon. Unti-unting nagsimulang magbago ang kapaligiran. Bumaling si Tito Misha kay Chief Ivanov. Dinigin mo, Dima, karapat-dapat itong seryosohin. 14 taon na akong gumagawa ng barko, ngunit hindi ko pa nakita ang ganitong disenyo, lalo na ang ideya ng double hull. Marahil ay lulutasin nito ang problemang pinaghihirapan natin. Umalma si Ana, ngunit Tito Misha, masyado ng luma ang teknolohiyang iyan. Ngayon ay panahon ng computer simulation at high-tech na materyales. Kaya nga kailangan, matatag na sinabi ni Tito Misha. Gaano man katalino ang computer, hindi nito mapapalitan ang karanasan. Ang mga taong ito ay talagang nagdisenyo ng mga barko para sa Arctic. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang karanasang iyon? Nag-isip sandali si Chief Ivanov at pagkatapos ay tila nagpasya. Sinabi, sige, sa ngayon ay inimbitahan ka naming lumahok sa proyekto. Tatalakayin natin ang formal na kontrata sa ibang pagkakataon. Ngunit sa tingin ko ay dapat nating suriin ng sama-sama ang mga problemang kinakaharap natin. Tumutol si Pierre Legrand. Dimitri, hindi ba masyadong padalos-dalos ang desisyon? Gawing posible ang imposible. Hindi ba iyon ang esensya ng paggawa ng barko sa Russia? Sabi ni Chief Ivanov na may ngiti. Kami ang unang nagtayo ng nuclear icebreakers sa mundo. Kami ang nagtayo ng pinakamalaking submarines. Sa pagkakataong ito, isang icebreaker LNG carrier. Hindi ba ito isang karapat-dapat na hamon? Tila nag-aalinlangan pa rin si Ana, ngunit hindi na siya tumutol. Marahil ay iginagalang niya ang desisyon ng pinuno. Aba, para magsimula, ipapakita ko ang mga problemang kinakaharap natin. Binuksan ni Chief Ivanov ang malaking screen. Ang proyekto ng Alaska ay isang super proyekto upang magdala ng LNG mula sa rehiyon ng Arctic ng Estados Unidos patungong Asia at Europa. Ang barko ay dapat tumawid sa Arctic Ocean na nababalutan ng yelo sa buong taon. Lumabas sa screen ang mapa ng Arctic Ocean. May nakaguhit na ruta mula Alaska papuntang Europa at Asia sa pamamagitan ng karagatan. Ang pinakamalaking problema dito, patuloy ni Ana, ay ang mga conventional icebreaker ay gumagamit ng diesel, electric o nuclear propulsion. Ngunit ang mga barko ng LNG sa kadahilan ng pangkaligtasan ay hindi maaaring gumamit ng mga sistemang ito ng propulsion. Bukod pa rito, ang mga tangke ng karga ay kumukuha ng malaking bahagi ng katawan ng barko kaya't ang istruktura ay napakasensitibo. Tumango ako. Eksakto. Kaya nga iminungkahi ng aking ama na gumamit ng azimuth thrusters na uri ng azipod kung ilang unit ng propeller na kayang umikot ng 360 degrees ang ilalagay, masisira ang yelo hindi lamang sa pag-abante, kundi pati na rin sa pag-atras. Basagin ang yelo sa paatras? Nagulat si Ana. Oo, kapag masyadong makapal ang yelo, aatras ang barko para kumuha ng momentum. Pagkatapos ay gagamitin ang popa para tamaan ang yelo, pagkatapos ay aabante ulit at uulitin ang proseso. Para magawa ito, dapat ding may istrukturang pang-icebreaker ang popa. Umiling si Pierre Legrand. Sa teorya ay posible, ngunit ang isakatuparan ito. Nagawa na ng mga inhinyero mula sa Pilipinas ang mga katulad na bagay, sabi ko nang may kumpiyansa. Siyempre, sa mga conventional icebreaker, hindi sa mga barko ng LNG at may karanasan ako dito. Iyan ang mahalaga sa karanasan, singit ni Tito Misha. Gaano man karaming simulation ang gawin natin, ang mga totoong problema na makakaharap natin sa Arctic ay magiging iba, tinapos ni Chief Ivanov. Napakabuti, bukas sisimulan nating suriin ang proyekto ng formal. Senyor Vargas, magpahinga kayo ngayon
At bukas ng alas 8 ng umaga. Magkita-kita tayo rito. Paglabas ko ng opisina ng disenyo, magkahalong damdamin ang nararamdaman ko. Umaasa akong hindi ako mainit na tatanggapin, ngunit hindi ko inakala na darating ng mabilis ang pagkakataon. Tinapik ni Tito Misha ang aking balikat. Huwag kang mag-alala, sa simula ay ganyan ang lahat. Ipakita mo sa pamamagitan ng gawa at magiging maayos ang lahat. Nang gabing iyon, inayos ko ang aking mga gamit sa isang maliit na hotel sa Severodvinsk. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko ang mga ilaw ng shipyard na nagniningning buong gabi. Matutupad kaya ang pangarap ng aking ama dito? Ang unang gabi ay ginugol ko ng may halong pagkabalisa at pag-asa. Ang unang 10 buwan sa Russia ay lumipas na parang isang kisap mata. Araw-araw ay maaga akong pumapasok sa trabaho at nananatili sa opisina ng disenyo hanggang hating gabi. Ang mga kasamahan, na sa simula ay malamig, ay unti-unting naging mas bukas. Lalo na si Tito Misha. Marami akong natutunan sa pagiging kasama niya araw-araw sa mga workshop. Alejandro, gaano man kaprepekto ang disenyo, kung hindi ito magagawa sa produksyon, wala itong silbi, laging sinasabi ni Tito Misha. Isang welding, isang tornilyo sa Arctic ay maaaring magpasya sa kapalaran ng buong barko. Lubos kaming nagsikap na pagsamahin ang disenyo ng katawan ng barko ng Pilipinas at ang teknolohiya ng LNG ng Russia, daan-daang simulation, paggawa ng mga scaled model para subukan sa isang yellow tank. Mahigpit pa rin si Ana, ngunit ang kanyang matalim na kritisismo ang nakatulong upang perpektuhin ang proyekto. Sa wakas, noong Enero 2004, sa slipway numero 12, nakumpleto ang unang prototype. Ang huling pagtatapos ay ginagawa ng nagmamadali. Ang dambuhalang katawan ng barko, na mahigit 300 metro ang haba, ay nagniningning na kulay pilak sa ilalim ng araw ng taglamig. Sa katawan ng barko ay nakasulat ng taimtim ang pangalang Challenger. Dumating ang araw ng paglulunsad. Maraming panauhin mula sa Russia at sa ibang bansa ang dumalo, kasama ang mga opisyal ng proyekto ng Alaska mula sa Estados Unidos. Nagtipon din ang maraming kinatawan ng media, pambansa at pandaigdigan. Ang tagumpay ng barkong ito ang magpapasya sa direksyon ng isang proyekto na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Mga Ginoo at binibini, ito ay isang makasaysayang sandali, bigkas ng direktor ng shipyard. Ang ideya ng disenyo ng Pilipinas at ang karanasan ng Russia sa Arctic ay pinagsama upang lumikha ng barkong ito. Bubuksan ito ang isang bagong landas sa Arctic. Ang bote ng champagne ay bumangga sa bow at nadurog. Dahan-dahang hinawakan ng dambuhalang katawan ng barko ang ibabaw ng tubig. Sandali, lahat ay nagpigil ng hininga at nang lubusang lumutang ang barko sa tubig, sumabog ang malakas na palakpakan. Tagumpay, sigaw ng isang tao, ngunit ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Isang linggo pagkaraan, sa dagat Barents, nagsimula ang unang sea trials. Bagaman hindi ito totoong sea ice, plano naming gumamit ng espesyal na kagamitan upang gayahin ang mahihirap na kondisyon. Sa araw ng pagsubok, nasa tulay ako ng barko. Sakay ang kapitan ng Russia, ang Pranses na inspektor, at ang mga pangunahing tauhan ng grupo ng disenyo. Si Kapitan Ivan Petrov ay isang veterano na may 30 taong karanasan, ngunit ito ang unang pagkakataon na humawak siya ng isang icebreaker LNG carrier, kaya't hindi niya maitago ang kanyang pag-igting. Handa na sa paglalayag, ulat ng ikalawang opisyal. Nagsimula ang mga malalaking makina, bahagyang nag-vibrate ang katawan ng barko. Nagsimulang gumana ang 4 na azipod propulsors, at dahan-dahang lumayo ang barko mula sa pantalan at pumasok sa dagat. Simulan ang simulation ng 40 degrees Celsius na kapaligiran. Utos ni Ana mula sa control panel. Ang sistema ng pagsubaybay sa temperatura ng mga cargo tank ay na-activate. 15 independienteng cargo tank na puno ng LNG na pinalamig sa 160 degrees Celsius. Ang kaunting pagtaas ng temperatura ay magdudulot ng pagtaas ng gas at, sa pinakamasamang kaso, isang pagsabog. Ang unang 2 oras ay lumipas ng walang problema. Lahat ng sistema ay gumana ng normal, matatag ang katawan ng barko. Matapos makumpleto ang mga pangunahing pagsubok sa dagat, sinimulan namin ang pagsubok sa maniobra. Skabig ng 90 degrees sa kaliwa, utos ng kapitan. Ito ay isang biglaang maniobra, hindi maiisip para sa isang barko na ganito kalaki. Ngunit ang isang icebreaker ay dapat magkaroon ng ganitong liksi upang maiwasan ang mga iceberg.
Biglang lumihis ang barko sa isang panig. Sa sandaling iyon ay narinig ang isang masamang tunog. Crack! Ang tunog ng baluktot na metal. Sabay-sabay na tumunog ang alarma. Abnormal na temperatura sa cargo tank numero 3. Umaakyat sa 150 degrees. Ang matinis na boses ni Ana ay umalingaw-ngaw sa buong tulay. Sa control panel ay sumindi ang isang kumikislap na pulang ilaw. Mukhang may problema sa insulating material. Ang pag-igting ng biglaang paggalaw ng katawan ng barko ay sumira sa sistema ng pagkakabukod. Bawasan ang bilis. Patayin ang mga makina. Sigaw ng kapitan. Ngunit huli na ang lahat. Patuloy na tumaas ang temperatura at ang presyon sa loob ng tangke ay umabot sa mapanganib na antas. Nakita ang pagtagas ng gas. Ang safety valve ng tangke numero 3 ay na-activate. Ang automatikong sistema ng seguridad ay na-activate. Sinimulan ang pagpapalabas ng evaporated gas, ngunit sa proseso ay lumitaw ang isang basag sa istruktura ng katawan ng barko. Tubig na pumapasok sa pamamagitan ng vapor. Urgenteng iniulat ng isang marinero mula sa kubyerta. Ang Pranses na inspektor na si Pierre, na may namumutlang mukha, ay nagsabi, "Kalamidad, bumalik agad sa daungan." Umalungalong ang sirena ng emergency. Nagsimulang lumikas ang buong tripulante patungo sa kubyerta. Sa kabutihang palad, walang pagsabog, ngunit ang barko ay dahan-dahang lumulubog. Lahat ay nagsusuot ng life vest. Naghahanda na lisanin ang barko. Umalingaw-ngaw ang utos ng kapitan. Gayunpaman, hindi lubusang lumubog ang barko. Mabilis na dumating ang mga maritime rescue team at mga tugboat sa lugar upang magsagawa ng emergency rescue operations. Pagkatapos ng ilang oras ng pakikipaglaban, sa wakas ay naihatid ang barko pabalik sa daungan. Sa daungan, naghihintay na ang napakaraming mamamahayag. Sa ilalim ng mga flash ng kamera, bumaba kami mula sa barko na may mabigat na kalooban. Ang icebreaker LNG carrier na gawa sa Russia ay nagkaroon ng malubhang aksidente sa unang pagsubok nito. $4.5 bilyong ang nawala sa hangin. Ang presyo ng isang mapangahas na hamon. Ang teknolohiya na kahit ang Pilipinas ay tinalikuran, hindi rin ito nagawang masterin ng Russia. Kinaumagahan, puno ng katulad na mga headline ang mga pahayagan, lalo na ang mga economic dailies, na naghula ng matinding pagbaba ng stock ng shipyard at naglathala ng matitinding kritisismo. Nang bumalik kami sa shipyard, nakita namin ang malamig na tingin ng pamunuan. Isang emergency meeting ang ipinatawag. Dmitry Ivanov, ano ito? Tinampal ng isa sa mga vice-presidente ang mesa, tumawag ang mga customer ng US. Sabi nila, isinasaalang-alang nila ang posibilidad ng pagkansela ng kontrata. Yumuko si Chief Dmitry Ivanov. Ipagpaumanhin ninyo, mayroong problema na hindi namin inaasahan. Hindi ninyo inaasahan? Kung gayon, ano ang inyong inasahan? Sobrang tense ang kapaligiran. Ilang direktiba ang nagmungkahi na talikuran ang proyekto. Mula sa simula, ito ay masyadong malaking hamon. Ang hindi magawa ng Pilipinas, paano pa natin magagawa? Nabigatan si Ana sa pagkakasala. Balik sa opisina ng disenyo, matagal siyang nakatingin sa screen. Ako ang may pananagutan sa disenyo ng sistema ng pagkakabukod. Marahil ay may pagkakamali sa pagkalkula ng compression coefficient sa ultra-low temperatures. Kasalanan ko. Umiling din si Pierre Legrand. Sa totoo lang, imposible ito mula pa sa simula. Ang isang icebreaker at isang LNG carrier ay magkaibang hayop. Ang pagsubok na pilitin silang magsama ay nagdulot ng ganitong resulta. Nang gabing iyon, namayani ang mabigat na katahimikan sa opisina ng disenyo. Unti-unting umalis ang mga tao hanggang sa kami na lang ni Chief Ivanov at Tito Misha ang naiwan. Alejandro, sabi ni Chief Ivanov ng pagod, hindi ko talaga alam kung paano humingi ng tawad sa nangyari. Nasa 100 din ako na walang hangganan. Wala iyon. Siguradong may problema rin sa disenyo ko. Ang teorya at realidad ay magkaibang bagay. Nagsalita si Tito Misha na naninigarilyo habang nakatingin sa bintana. Masyado pang maaga para sumuko. Nagtayo ako ng barko sa loob ng 40 taon at walang kailanman ang naging tama sa unang pagkakataon, ngunit ang pader ng katotohanan ay masyadong mataas. Kinabukasan, inihayag ng pamunuan ang matinding pagbabawas sa proyekto. Gayunpaman, hindi nila ito lubusang tinalikuran. Sa halip ay nagpasya silang suriin ng husto ang sanhi ng pagkabigo at subukan muli. Maraming inhenyero ang inilipat sa ibang proyekto.
Nagpasya si Ana na manatili. Nabigo ako, ngunit marami akong natutunan. Sa pagkakataong ito, gusto kong ayusin ang mga bagay-bagay. Isang linggo pagkaraan, muli naming sinuri ang halos lumubog na prototype. Pagkatapos hilahin ang katawan ng barko mula sa tubig upang suriin ang nasirang bahagi, mas malala ang problema kaysa sa inaakala namin. Hindi lamang ang pagkakabukod. Nakakita kami ng mga depekto sa istruktura mismo ng katawan ng barko. Sa ganitong antas ng pinsala, kailangan nating muling idisenyo ang lahat, ulat ng inhenyero na namamahala sa istruktura. Ang sitwasyon ay desperado, ang oras, ang budget, at ang pinakamahalaga, ang tiwala ng kumpanya ay nauubos. Nang gabing iyon sa hotel, muli kong binuksan ang notebook ng aking ama. Masyado ba itong hindi makatotohanang pangarap o may namali ako? Sa sandaling iyon, isa sa kanyang mga pangungusap ang umagaw sa aking atensyon. Ang pagkabigo ay ang datos para sa tagumpay. Ang polar bear ay hindi ipinanganak na marunong lumangoy. Hindi pa nawawala ang shock ng pagkabigo nang hampasin kami ng mga praktikal na problema. Ang budget ng proyekto ay frozen. Ang mga pangunahing tauhan na lamang ang natira at karamihan ay inilipat sa ibang proyekto. Ngunit ang tingin ng mga nanatili ay mas determinado. Napakabuti, ngayon ay talagang magsisimula na tayo, sabi ni Chief Dmitry Ivanov habang nakatingin sa aming nabawasan na grupo sa meeting room. Nabigo tayo, kaya ngayon alam na natin kung nasaan ang problema. Gawin natin ulit. Sinuri ni Ana araw at gabi ang data ng aksidente. Ang kanyang desk ay nababalutan ng mga plano at tabla. Sa screen ng kanyang computer, patuloy na gumagana ang mga simulation program. Nahanap ko, sigaw niya isang linggo pagkaraan na may emosyonal na boses. Ang pagkalkula ng compression coefficient sa ultra-low temperatures ay tama. Ang problema ay hindi namin isinaalang-alang ang compound stress kapag ang katawan ng barko ay sabay-sabay na sumasailalim sa torsion at pagbabago ng temperatura. Muli kong tiningnan ang notebook ng aking ama at nakakita ng isang mahalagang clue. Tingnan ninyo ito. Sa ilalim ng tala tungkol sa 3 patong na balahibo ng polar bear ay mayroong isang maliit na inskripsyon. Sa malapitang pagtingin gamit ang magnifying glass, nabasa ko, ang bawat patong ay dapat gumalaw ng malaya. Ang pag-aayos ay ang simula ng pagkasira. Tinampal ni Tito Misha ang kanyang hita, iyon na. Masyado nating inayos ng mahigpit ang pagkakabukod. Dapat ay binigyan natin ito ng espasyo para gumalaw, ngunit ang pagpapatupad ng ganoong komplikadong istruktura ay isa pang problema. Bukod pa rito, wala ni isang sentimo ng karagdagang budget. Hayaan ninyong subukan ko, sabi ni Tito Misha. Tatawagan ko ang aking mga retiradong kaibigan. Ang ganitong hamon ay siguradong magiging interesado sila. Nakamamangha, sa loob lamang ng isang linggo, mahigit 10 veteranong inhenyero ang nagboluntaryo. Lahat sila ay mga master sa kanilang larangan, mga taong nag-ambag sa ginintuang edad ng paggawa ng barko ng Sobyet. Hindi namin kayo kayang bayaran, mahiyain na sabi ni Chief Ivanov. Hindi kami nagtatrabaho para sa pera. Tumawa ang isa sa mga manggagawa na mahigit 70 taong gulang, buong buhay na gumagawa ng barko. Gusto kong gumawa ng barko na ganito bago ako mamatay. Nagsimulang magbago ang kapaligiran. Bagaman nabawasan ang grupo, mas naging magkakaisa ang aming pangkat. Pagkatapos ng trabaho, walang gustong umuwi. At pagkatapos, isang araw ay tumunog ang isang hindi inaasahang tawag. Ito ay ang direktor ng Admiralty Shipyard sa St. Petersburg. Narinig ko na sa Sevmash ay nagtatrabaho sila sa proyekto ng Icebreaker LNG carrier. Kami rin ay nakaharap sa mga katulad na problema. Marahil ay dapat nating subukang magpalitan ng teknolohiya. Bagaman ito ay isang alok mula sa isang kakumpetensya, hindi nag-atubili ni isang segundo si Chief Ivanov. Siyempre, sa isang proyekto na may pambansang kahalagahan tulad nito, mas mahalaga ang kooperasyon kaysa sa kompetisyon. Ilang araw pagkaraan, sa isang tahimik na restaurant sa sentro ng Severodvinsk, nagpulong ang mga inhenyero ng parehong kumpanya. Nang ibahagi namin ang aming mga pagkabigo, lumabas na parehong partido ay nakaharap sa parehong problema. Kami rin ay nahihirapan sa problema ng pagkakabukod, ibinahagi ng isang inhenyero mula sa Admiralty Shipyard. Napakahirap makahanap ng teknikal na dokumentasyon tungkol sa isyung ito. Nang ipakita ko sa kanila ang notebook ng aking ama, lahat ay namangha, lalo na sila ay interesado sa ideya ng isang lumulutang at independenteng patong ng pagkakabukod. Para maisakatuparan ang ideyang ito,
kailangan ng isang espesyal na uri ng materyal pagninilay ng kanyang kasamahan. May alam akong kumpanya, sabi ni Ana. Isang maliit na kumpanya sa Skolkovo Tech Park na dalubhasa sa mga materyales ng pagkakabukod para sa industriya ng aerospace. Kinabukasan, pumunta kami sa isang maliit na pabrika sa Skolkovo. Sa labas, mukha itong napaka-normal, ngunit sa loob ay nagtatago ito ng mga kamangha-manghang teknolohiya. Nakabuo kami ng materyal na nananatili ang elasticity kahit sa 200 degrees Celsius, buong pagmamalaki na ipinaliwanag ng batang direktor. Ibinibigay din namin ito sa NASA, ngunit para sa isang barko, marahil ay masyadong mahal. Mayroon kaming napakahigpit na budget, sabi ni Chief Ivanov nang may pag-aalala. Nag-isip sandali ang direktor at pagkatapos ay nagsabi, kung ito ay isang napaka-ambisyosong proyekto, ibibigay namin ito sa halaga ng gastos. Bilang kapalit, kung maging maayos ang lahat, tulungan ninyo kaming ipromote ng kaunti ang aming kumpanya. At sa gayon ay nagsimulang mabuo ang mga ugnayan ng kooperasyon. Inanunsyo ng Severstal Conglomerate na bubuo sila ng espesyal na bakal na lumalaban sa sobrang mababang temperatura at ilang iba pang malalaking kumpanya ng mechanical engineering ang nagsabing ibabahagi nila ang teknolohiya sa larangan ng propulsion system. Ito ang lakas ng Russia, sabi ni Tito Misha nang may emosyon. Naglalaban sila sa isa't isa, ngunit pagdating sa isang pambansang gawain, nagiging isang unit sila. Opisyal na nagsimula ang gawaing muling pagdisenyo, sa pagkakataong ito ay nagsimula kami sa simula, ang karanasan ng Pilipinas, ang teknolohiya ng Russia, at ang mga aral na natutunan mula sa pagkabigo, lahat ay isinasaalang-alang. Ang pagkakabukod ay magkakaroon ng 3 patong, ngunit sa pagitan ng bawat patong ay mayroong patong ng hangin, paliwanag ni Ana tungkol sa bagong disenyo. Kahit na baluktot ang katawan ng barko, bawat patong ay gagalaw ng malaya at sasamupi ng impact. At tingnan ninyo ito. Idinagdag ko, sa paggawa ng barko sa Pilipinas, mayroong isang technique na tinatawag na connection of sacrifice. Sinadyang lumikha kami ng isang mahinang punto upang doon mag-concentrate ang stress. Kailangan lang palitan ang bahaging ito at ang pangkalahatang istruktura ay mananatiling ligtas. Naging normal na ang pagtatrabaho sa gabi, ngunit nakapagtataka na hindi kami pagod. Sa halip, lumalaki ang kumpiyansa araw-araw. Ang pinaka hindi malilimutang sandali ay ang mga pagsubok sa kondisyon ng 60 degrees Celsius. Para muling likhain ang mga kondisyon ng Arctic, nagrenta kami ng isang malaking malamig na bodega. Maari ba itong hinangin sa ganoong kondisyon? Tanong ng isang batang inhenyero na may pag-aalala. Kailangang subukan para malaman, sabi ni Tito Misha. Magsuot ng mga Arctic suit, kailangang magtrabaho sa mas malamig na kondisyon. Sa loob ng malamig na bodega ay isang tunay na impyerno. Bawat hininga ay nagiging ulap ng singaw. Ang mga kamay sa guwantes ay mabilis na nawawalan ng pakiramdam. Ngunit ang mga veteranong manggagawa ay nagpatuloy sa kanilang trabaho nang walang pagbabago. 10 minuto ng trabaho, 10 minuto ng pahinga, utos ni Tito Misha. Huwag masyadong magpagod. Gawin ito sa estilong Ruso. Sa pamamagitan ng mga mahirap na pagsubok na ito, ay inaasahan namin ang lahat ng posibleng sitwasyon sa Arctic. Paano bumababa ang bawat welding sa sobrang mababang temperatura? Gaano kahigpit ang paghigpit ng mga tornilyo? Lahat ng datos ay naipon. Sa ganitong paghahanda, walang magiging problema sa Arctic. Pagkatapos ng isang buwan ng pagsubok, naging mas kumpiyansa ang lahat. Ngunit ang pinakamalaking problema ay nanatili pa rin ang pag-apruba ng kumpanya. Hindi madali ang muling mamuhunan sa isang bigong proyekto. Sa sandaling iyon ay dumating ang hindi inaasahang tulong. Personal na dumating sa Severodvinsk ang pinuno ng proyekto ng Alaska mula sa Estados Unidos. Nagtiwala kami sa Sevma Shipyard, sabi niya. Ang pagkabigo sa unang pagsubok ay hindi dahilan para sumuko. Nakaranas din ang Estados Unidos ng hindi mabilang na pagkabigo bago itayo ang kanilang mga aircraft carrier. Ang isang pangungusap na iyon ay nagbago sa buong kapaligiran. Sa wakas ay inaprubahan ng pamunuan ang muling pagsisimula ng proyekto. Siyempre, may isang kondisyon. Ito ang huling pagkakataon. Naiintindihan namin. Sa pagkakataong ito, walang duda, magtatagumpay tayo, pangako ni Chief Ivanov. Sa wakas ay nagsimula ang pangalawang pagsubok. Sa pagkakataong ito, talagang isinugal namin ang lahat. Kung mabigo, wala nang balikan.
Ngunit hindi kami natatakot dahil natuto kami sa aming mga pagkakamali at sama-sama naming nalampasan ang mga ito. Sa pagtingin sa bagong plano, sinabi ni Tito Misha, sa pagkakataong ito, tiyak na gagana. Ito ang barko na nagkikinang sa karanasan ng Pilipinas, ang teknolohiya ng Russia at ang mga aral mula sa pagkabigo. Noong Disyembre 2024, sa wakas ay nakumpleto ang ikalawang prototype. Sa pagkakataong ito ay pinangalanan itong Dmitry Donskoy. Umaasa kami na ang barko na may pangalan ng isang dakilang prinsipe ng Russia ay magbubukas ng isang bagong panahon sa Arctic. Sa pagkakataong ito, napagpasyahan na isagawa ang mga pagsubok sa tunay na kondisyon ng Arctic. Ang pangunahing senaryo ay ang Dagat Barents. Sa araw na lumayag kami mula sa Severodvinsk, ang kapaligiran ay ganap na naiiba sa unang pagkakataon. Napakalaki ng interes ng media, ngunit marami rin ang nag-aalinlangan, ang barko na minsan nang nabigo. Magiging posible kaya? Bulong ng isang mamamahayag. Ngunit kami ay sigurado, lahat ng mga aral mula sa nakaraang pagkabigo ay naisa sa katuparan sa barkong ito. Kinagabihan bago umalis, nagtipon ang buong grupo upang ipakita ang kanilang determinasyon. Ito ang huling pagkakataon, sabi ni Chief Ivanov. Ngunit handa kami. Gawin ng bawat isa ang pinakamahusay na kaya niya sa kanyang puwesto. Alas, asing ng umaga. Lumayag ang Dmitry Donskoy mula sa pantalan ng Severodvinsk. Sa pagkakataong ito, nagdadala ito ng 10,000 tonelada ng tunay na LNG. Ito ay tunay na combat trials, pagdadala ng tunay na karga at pagtawid sa Arctic Ocean. Nang dumaan kami sa Norway, nagsimulang lumala ang panahon. Mas matataas ang alon, bumaba ng husto ang temperatura, ngunit patuloy na naglakbay ang Dmitry Donskoy ng may kumpiyansa. Kasalukuyang temperatura ng katawan ng barko, 20 God Celsius. Temperatura ng mga cargo tank, 160 T. Lahat ay normal, ulat ni Ana habang nakatingin sa monitor. Ang bagong sistema ng 3 patong na pagkakabukod ay gumana ng perpekto. Bagaman niyayanig ang katawan ng barko ng mga alon, ang mga patong ng pagkakabukod ay gumagalaw ng malaya at sumasamot sa impact. Sa ika-4 na araw, sa wakas ay pumasok kami sa Dagat Barents. Sa abot tanaw ay nagsimulang lumitaw ang malalaking yelo. Nagsimula na ang tunay na hamon. Sa paglalakbay na ito, kasama rin ang isang bihasang kapitan ng icebreaker ng Amerika, si Kapitan Smith. Malaking tulong ang kanyang 30 taong karanasan sa mga ruta sa Hilaga. Ang nakikita ninyo sa unahan ay multi-year ice, paliwanag ni Smith. Walang katulad ito sa normal na yelo. Matigas ito tulad ng konkreto. Sa tulay ng barko ay namayani ang isang napapansin na pag-igting, ngunit mayroon kaming sikretong armas, ang kombinasyon ng mga prinsipyo ng disenyo ng katawan ng barko ng Pilipinas at ang sistema ng kontrol ng presisyon ng Russia. Lumipat sa icebreaker mode, utos ni Kapitan Petrov. Ang 4 na azipod thrusters ay inayos sa isang espesyal na anggulo. Nagpapadulas ang bow sa yelo gamit ang bigat na 300 tonelada ng katawan ng barko upang magbigay ng presyon. Sa nakakatakot na tunog, ang makapal na patong ng yelo ay nagsimulang magbitak, isang marilag na tanawin na parang nahahati ang lupa sa dalawa. Nalagpasan namin ang isang 1.8 metrong kapal ng yelo. Sigaw ng isang piloto ng may kagalakan. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Ang tunay na hamon ay naghihintay sa mas malalim na tubig ng Arctic. Kinaumagahan, isang hindi inaasahang Arctic storm ang sumalubong sa amin. Naglabas ng emergency warning ang serbisyo ng meteorolohiya. Bilis ng hangin, 40 metro bawat segundo. Taas ng alon, mahigit 10 metro. Lumikas ka agad. Lumikas? Saan? Tuyot na tawa ni Kapitan Petrov. Ito ang Arctic. Dito. Ang tanging magagawa ay sumulong. Sa bagyo, ipinakita ng Dmitry Donskoy ang tunay nitong halaga. Naglalakihang alon ang bumubugso sa kubyerta, ngunit nanatiling buo ang matibay na katawan ng barko. Ang pinakamahalaga, ang mga cargo tank ay lubos na protektado. Lahat ng cargo tank ay normal, walang pagbabago sa temperatura. Sa boses ni Ana ay may relief. Sa sandaling iyon ay hinarap namin ang isang mas malaking hamon. Isang napakalaking yelo ang lumitaw sa harapan. Ang banggaan ay hindi maiiwasan. Icebreaker mode in reverse, utos ni Kapitan Smith. Ito ay isang natatanging teknik ng mga American icebreaker. Ang pagbasag ng yelo gamit ang popa habang umaatras.
Ang mga iPod thrusters ay umikot ng 182 grivo at umatras ang Dmitry Donskoy. Pagkatapos ay sumulong ito ng buong bilis. Boom! Sa pagkakataong ito ay nabasag ang isang tunay na higanteng yelo. Nalagpasan namin ang yelo na hanggang 2.1 metro ang kapal. Hindi ka panipaniwala, maging si Kapitan Petrov, ang mga indicators ay hindi nalalayo sa mga Russian nuclear icebreakers. Ngunit patuloy na sinubok kami ng Arctic hanggang sa limitasyon. Bumaba ang temperatura sa 50 degrees Celsius. Sa kubyerta ay nagyelo, ang antena ng radar, lahat ay nababalutan ng makapal na yelo. Simulan ang manual de-icing, utos ng ikalawang opisyal. Ang mga marinero na may makapal na suit laban sa lamig ay lumabas sa kubyerta. Ang pagbasag ng yelo na may malakas na hangin at sa talas 50 degrees Celsius ay isang tunay na mapanganib na trabaho. 10 minuto ng trabaho, 10 minuto ng pahinga, walang pagpapagod. Inulit namin ang trabaho, nag-concentrate sa maiikling pagsabog sa estilong Ruso. Kahit sa mga matinding kondisyong ito, ang diwa ng pagtutulungan ng mga marinero ng Russia ay kamangha-mangha. Sa wakas ay dumating ang pinakamahalagang sandali, ang simulation ng isang tunay na pagdiskarga ng LNG. Magiging posible kayang ligtas na magdiskarga ng LNG sa 160 degrees Celsius sa mahirap na kondisyon ng 50 degrees Celsius. Simulan ang koneksyon ng loading arm. Ang espesyal na dinisenyong unloading system ay nagsimulang gumana. Hindi tulad ng mga conventional LNG carrier, ang loading arm na ito ay gawa sa isang espesyal na material na nananatili ang elasticity kahit sa ultra-low temperatures. Kumpleto ang koneksyon. Simulan ang mga bomba. Lahat ay nagpigil ng hininga. Ang kaunting pagkakamali ay maaaring humantong sa isang mas malaking kalamidad, ngunit lahat ay lumabas ng perpekto. Ligtas na na-transfer ang LNG at ang sistema ay gumana ng normal. Tagumpay. Sumigaw ang mga sigaw ng kagalakan sa buong tulay. Ito ang sandali kung saan ipinakita namin na posible ang ligtas na pagdadala ng LNG kahit sa pinakamahirap na kondisyon ng Arctic. Lalo na nakakagulat ang kahusayan sa gasolina. Ang barko ay kumonsumo ng 30% na mas kaunting gasolina kaysa sa isang conventional icebreaker para makatawid sa parehong distansya. Mayroon itong napakalaking kahulugan sa ekonomiya. Araw-araw na evaporation rate, 0.08%. Ulat ni Ana na may huling datos. Ito ang pinakamababang indicator sa mundo. Sa pagbalik, nagsagawa kami ng isa pang mahalagang pagsubok, kumpirmahin ang potensyal ng Northern Sea Route. Ang paglalakbay sa Arctic Ocean mula sa Dagat Barents hanggang sa Bering Strait. Gaano katagal mula sa aming kasalukuyang posisyon hanggang sa Murmansk? Tanong ni Kapitan Petrov. 12 araw, sagot ng piloto. Kung dumaan tayo sa Suez Canal, magiging 30 araw. Kaya nabawasan ng 12 araw. Lahat ay namangha. Nangangahulugan ito ng higit pa sa pagpapaikli ng oras. Nangangahulugan ito ng pagtitipid sa gasolina, pagbawas ng carbon dioxide emissions, at ang kapanganakan ng isang ganap na bagong ruta ng kalakalan. Pagkatapos lumabas ng Arctic Ocean at dumaan sa Bering Strait, nag-organisa kami ng isang maliit na party. Ang teknolohiya ng Pilipinas at Russia ay nagtagpo upang magbukas ng isang bagong landas, toast ni Chief Ivanov. Para sa Russia at Pilipinas, idinagdag ko. At mag-toast tayo para sa ating lahat na nakabangon pagkatapos ng pagkabigo, dagdag ni Tito Misha. Nang lumitaw ang Severodvinsk sa abot tanaw, hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Talagang ang nagawa namin ito. Napatunaw namin ang yelo ng Arctic at nagbukas ng bagong ruta ng dagat sa Russia. Maraming tao ang naghihintay sa amin, hindi lamang mga mamamahayag, kundi pati na rin ang pamunuan ng kumpanya at ang aming mga pamilya. Isang bagong pahina ang naisulat sa kasaysayan ng paggawa ng barko sa Russia. Nagsimula na ang panahon ng Northern Sea Route. Sa gitna ng mga nag-welcome sa amin, bigla kong naisip ang aking ama. Ang barko na kanyang pinangarap 50 taon na ang nakakaraan ay sa wakas ay natupad, ngunit ang kagalakan ay hindi nagtagal. May nangyaring hindi inaasahan. Isang cablegram mula sa Manila ang nagpabago sa lahat. Nang ang buong mundo ay nagbigay pansin sa teknolohiya ng icebreaker LNG carrier ng Russia, pagkatapos ng tagumpay ng mga pagsubok sa Arctic, lahat ay naging maayos. Patuloy na nag-uulat ang media tungkol sa gawa ng industriya ng naval ng Russia.
at ang mga natitirang barko ng proyekto ng Alaska ay itinayo rin ng walang problema, ngunit ang kagalakan ng tagumpay ay hindi nagtagal. Eksaktong 1 linggo pagkatapos ng aking pagbabalik, dumating ang isang opisyal na cablegram mula sa Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas. Sa sandaling binuksan ko ang sobre, nanginginig ang aking mga kamay. Si Alejandro Vargas ay inaakusahan ng iligal na paglilipat ng mga pangunahing pambansang teknolohiya sa ibang bansa. Siya ay inaatasan na bumalik sa bansa kaagad para imbestigahan. Kung hindi susundin, siya ay hahabulin sa ilalim ng internasyonal na prosesong kriminal. Nang gabing iyon ay tumunog ang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero na may prefix ng Manila. Senyor Vargas, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Nagsasalita ako mula sa Kagawaran ng Interior at lokal na pamahalaan. Alam mo ba ang iyong ginawa? Ginamit ko lang ang aking kaalaman at karanasan. Saan mo nakuha ang kaalamang iyan? Ang mga pag-aaral ng iyong ama ay isang strategic asset ng Pilipinas. Ibinenta mo ang mga ito sa isang karibal na bansa. Hindi ito naiiba sa pagtataksil. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay hindi dapat magkaroon ng hangganan. Bukod pa rito, nangyari iyon mahigit 30 taon na ang nakalipas. Iligpit mo ang mga excuses na iyan para sa isang korte sa Manila. Kung hindi ka babalik sa loob ng 1 linggo, maglalabas kami ng internasyonal na warrant of arrest laban sa iyo. Pagkatapos ng tawag, nanatili akong hindi gumagalaw sandali. Ang pangarap na katutupad lang ay guguho lahat sa isang iglap. Kinaumagahan, puno ng aking kwento ang mga news portal. Ang Pilipinas ay inaakusahan ng Russia ng pagtagas ng teknolohiya ng icebreaker LNG carrier. Kontrobersiya sa lihim na teknolohiya ng Cold War. Panganib ng pagtaas sa internasyonal na salungatan. Nagpatawag ng emergency meeting ang kumpanya. Agad na pinakilos ang legal department at mga internasyonal na abogado. Senyor Vargas, anong mga dokumento ang eksaktong ginamit mo? Tanong ng isa sa mga abogado. Ang mga personal na research notebook ng aking ama at ang aking 30 taong karanasan. Wala akong inilabas na anumang lihim na dokumento ng Estado ng Pilipinas. Matatag na sinabi ni Chief Ivanov, poprotektahan ng aming kumpanya si Alejandro hanggang sa huli. Nakatulong siya sa proyekto ng legal, ngunit nagpatuloy ang pressure mula sa Pilipinas. Pagkalipas ng 2 araw, isang kalakip mula sa Embahada ng Pilipinas ang lumapit sa akin ng pribado. Senyor Vargas, hindi pa huli. Sabi ng kalakip na may banayad ngunit matatag na tono. Kailangan ka ng bayan. Kung babalik ka at makikipagtulungan sa investigasyon, maaari naming isaalang-alang ang clemency. At kung hindi, hindi na lang ito ang iyong problema. Ang iyong pamilya, ang iyong mga kamag-anak ay nasa Pilipinas pa rin. Kailangan mo ring isipin ang kanilang kaligtasan. Ito ay isang bahagyang nakatagong banta, ngunit nakapagpasya na ako. Naniniwala ako na tama ang ginawa ko. Ang Northern Sea Route ay hindi eksklusibong pag-aari ng Russia. Dapat itong maglingkod sa buong sangkatauhan. Tumayo ang kalakip na may malamig na ekspresyon. Pagsisisihan mo ito. Nang gabing iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa akin. Siya ay isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Russia. Senyor Vargas, handa ang gobyerno ng Russia na protektahan ka, sabi niya ng mahina. Kung nais mong tumanggap ng pagkamamamayan sa pamamagitan ng espesyal na proseso, gagawin namin ito ng mabilis hanggat maaari. Posible ba talaga iyan? Nagawa mo ang isang mahalagang kontribusyon sa pag-unlad ng industriya ng naval ng Russia. May obligasyon kaming protektahan ang mga taong may talento na tulad mo. Gayunpaman, sa iyo ang desisyon. Nagsimula ang isang masakit na panloob na paglaban. Nabuhay ako ng 50 taon bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Maaari ba akong tumalikod ngayon sa aking bayan? Ngunit ang mangyayari kung babalik ako ay napakaliwanag. Ang seremonya ng paghahatid ng unang barko ng proyekto ng Alaska ay papalapit. Alam ng lahat kung gaano karaming pagsisikap ang inilagay ko sa paglikha nito. Kailangan kong naroroon. Sa araw ng seremonya, sa shipyard ng Severodvinsk, isang maligayang kapaligiran, dumalo ang isang mataas na antas na delegasyon ng Amerika kasama ang kalihim ng enerhiya. Ang kanilang tingin sa akin ay komplikado. Alejandro, isa sa mga undersecretary ng Pilipinas, ay palihim na lumapit sa akin. Hindi pa huli. Kung babalik ka sa amin ngayon, lahat ay mapapatawad. Salamat, ngunit mananatili ako dito. Ang nakakabiro niya. Ngayon ay makikinabang ang Estados Unidos sa teknolohiyang nilikha mo. Hindi,
Ang teknolohiya ay hindi pag-aari ng lumikha nito, kundi ng gumagamit nito. Kung ang barkong ito ay magsisilbi para sa mapayapang pag-unlad ng Arctic, sapat na iyon para sa akin. Sa seremonya ay binuksan ang champagne at binasa ang mga talumpati ng pagbati, ngunit ako ay nasa sangangdaan. Pagkatapos ng seremonya, tahimik akong pumunta sa legal department ng kumpanya. Gusto kong mag-apply para sa pagkamamamayan ng Russia. Ilang araw pagkaraan, mayroon na akong bagong pangalan, Alexei Vargas. Pumili ako ng pangalang Ruso, ngunit pinanatili ko ang aking apelyidong Filipino. Hindi ko lubusang matatalikuran ang aking pagkakakilanlan. Sa sandaling ibinigay ko ang aking pasaporte ng Pilipinas, napuno ako ng magkahalong damdamin. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong nawala ang aking bayan, ngunit kasabay nito ay isang bagong simula. Mula ngayon ay mamamayan ka na ng Russian Federation, sabi ng isang opisyal ng opisina ng imigrasyon habang iniaabot sa akin ang bagong pasaporte. Nang bumalik ako sa shipyard, mainit akong tinanggap ng aking mga kasamahan. Ngayon, isa ka na talaga sa amin. Tinapik ako sa likod ni Tito Misha. Binati rin ako ni Ana ng taos-puso. Ang nasyonalidad ay maaaring magbago, ngunit ang talento ay hindi. Si Alexei Javierovich ay nananatili ang pinakamahusay na inhenyero, ngunit ang pinakamalaking aliw ay nagmula kay Chief Ivanov. Para sa isang inhenyero, ang tunay na bayan ay kung saan mas pinahahalagahan ang kanyang teknolohiya, ginawa mo ang tamang desisyon. At sa gayon, ay nagmula ako sa isang Filipino na nagngangalang Alejandro Vargas tungo sa isang Ruso na nagngangalang Alexei Vargas. Gaya ng pagtunaw namin sa yelo ng Arctic, giniba ko rin ang pader ng mga hangganan. Dumating ang unang tagsibol matapos makuha ang pagkamamamayan ng Russia. Noong Abril, sa Severodvinsk, ang niebe ay bumabalot pa rin sa lahat, ngunit ang araw ay nagbibigay na ng mga sinag ng tagsibol. Lubusan na akong naging residente ng lugar na ito. Bawat umaga ay naglalakad sa gilid ng ilog at pagkatapos ay papasok sa trabaho ay naging natural na routine. Alexei Javierovich, napakaaga mo rin ngayon. Masayang bati sa akin ng gwardya sa gate. Ngayon ay tinatawag na ako ng lahat sa aking pangalan at patronymik. Ang proyekto ng Alaska ay umuusad ng walang problema. Matapos matagumpay na gumana ang unang barko sa Northern Sea Route, sunod-sunod ding inilunsad ang natitirang 10 na barko. Ang buong mundo ay nagsimulang magbigay pansin sa teknolohiya ng icebreaker LNG carrier ng Russia. Alexei Javierovich, magandang balita. Isang umaga, mabilis na pumasok si Dmitry Ivanov, na noon ay naging vice-presidente. Napanalunan namin ang bid para sa buong proyekto ng Arctic LNG-2. Sa pagkakataong ito, ang sukat ay 20 barko. Sumigaw ang buong opisina sa tuwa. Nakuha namin ang isa pang super proyekto ng Amerika. Sa pagkakataong ito, ang 3-layer insulation system at ang hybrid propulsion system na aming binuo ay napili bilang base design mula sa simula. Kami na ngayon ang nangunguna sa merkado ng icebreaker LNG carrier, masayang sabi ni Ana, na naging head of design. At lahat salamat sa inyo, Alexei Javierovich. Ang pinakamahalagang kaganapan ay ang pagkakaloob sa akin ng titulong honorary citizen ng lungsod ng Severodvinsk. Sa seremonya, sa malaking bulwagan ng City Hall, personal na ibinigay sa akin ng alkalde ang diploma. Si Alexei Vargas ang ipinagmamalaki ng Severodvinsk. Siya ay isang tunay na mamamayan ng mundo na lumagpas sa mga hangganan upang mag-ambag sa pag-unlad ng teknolohiya, at ngayon siya ay aming mamamayan. Nang tanggapin ko ang diploma, napuno ng luha ang aking mga mata. Naramdaman kong nakahanap ako ng tunay na bayan sa isang malayong bansa. Dumating ang isang mas makabuluhang trabaho. Sa batayan ng shipyard ay itinatag ang isang Arctic Shipbuilding Technology Academy at ako ay itinalaga bilang full professor. Ang pagbabahagi ng aking karanasan sa mga barko ng Arctic sa mga batang inhinyero ng Russia ay isang tunay na kasiyahan. Paano nagbabago ang bakal sa 50 Dag Seli Susa? Tanong ko mula sa plataporma. Bumababa ang kanyang fragilidad, sagot ng isang estudyante. Tama, kaya kailangan natin ng mga espesyal na alloys at espesyal na disenyo. Ngunit mas mahalaga ay ang pag-unawa sa kalikasan, hindi para labanan ito, kundi para makipamuhay. Sa pagtingin sa nagniningning na mga mata ng mga estudyante, naramdaman ko ang pag-asa. Sila ang mangunguna sa industriya ng naval ng Russia sa hinaharap. At pagkatapos, isang araw,
May hindi inaasahang bisita ang dumating sa akin. Sila ay mga inhenyero mula sa aking lumang shipyard sa Cebu. Alejandro, hindi, Alexei Javierovich. Nahihiyang ngumiti ang aking dating kasamahan. Dumating kami para matuto. Sa sandaling iyon ay napuno ako ng isang hindi mailarawang pakiramdam. Ang mga dating tumatawag sa akin na taksil, ngayon ay dumating upang matuto. Hindi ka namin naintindihan. Patawarin mo kami. Taos-puso siyang humingi ng tawad. Ngayon, naintindihan na namin. Tama ka. Niyakap namin ng mahigpit ang isa't isa. Ito ang sandali kung kailan muli akong nakumbinsi na ang teknolohiya ay talagang walang hangganan. Sa loob ng isang buwan ay nakatrabaho ko sila at ibinahagi ko ang lahat ng aking karanasan mula sa 3-layer insulation system hanggang sa welding technique sa ultra-low temperatures. Ibinigay ko ang lahat ng walang tinatago. Ito ang tunay na pagpapalitan ng teknolohiya na may kasiyahang sabi ni Tito Misha, pagbibigay at pagtanggap para lumago ng magkasama. Nang dumating ang taglagas, naganap ang mas malalaking pagbabago. Opisyal na binuksan ang Northern Sea Route. Ang ruta mula Murmansk patungong Shanghai ay nabawasan mula 30 araw patungong 15 araw na lumikha ng isang revolusyon sa logistik. Isang bagong Silk Road ang nabuksan salamat sa mga icebreaker LNG carrier ng Russia. Malawakang tinakpan ito ng international press. Ang pinakamalaking tagumpay ay may kaugnayan sa kapaligiran. Ang pagpapaikli ng ruta ay nakatulong upang mabawasan ang taunang emissions ng carbon dioxide ng 40%. Isang gabi, sa isang party ng team, sinabi ni Vice Presidente Ivanov, Alexei Javierovich, marahil ay dapat nating ihanda ang ating sarili para sa susunod na proyekto. Ano sa tingin mo? Nag-isip ako sandali at sumagot. Paano kung isang Arctic cruise yacht? Isang super luxury yacht na may kakayahang basagin ng yelo. Isang yacht? Nagulat si Ana. Oo, isang barko na magpaparanas sa mga tao ng misteryo ng Arctic ng ligtas. Maaring protektahan ang kapaligiran at paunlarin ang turismo sa parehong oras. Lahat ay nagpakita ng interes. Isang bagong hamon ang nagsimula. Sa pagtatapos ng taong iyon, naganap ang isang espesyal na kaganapan. Sa Severodvinsk ay ipinagdiwang ang seremonya ng pagpapangalan ng kalye Alexei Vargas. Ito ay isang maliit na kalye na nagsisimula sa pangunahing gate ng shipyard, ngunit ang isang kalye ay pinangalanan sa akin ay hindi kapani-paniwala. Umaasa ako na sa tuwing dadaan ang mga tao sa kalye na ito, maaalala nila ang diwa ng pangarap, ang hamon, at ang pagkakaisa, sabi ko sa aking talumpati. Sa seremonya ay dumalo ang maraming tao, hindi lamang mga kasamahan, kundi pati na rin ang mga tauhan ng Embahada ng Pilipinas. Ngayon ay tila kinikilala na rin nila ako. Nang dumating ang taglamig, dumating ang magandang balita. Nagpasya ang aking ina mula sa Cebu na pumunta sa Russia. Anak, gusto kong makita kung saan ka nakatira. Ang boses niya ay kasing init pa rin ng dati. Sa pagkikita namin ng aking ina sa paliparan, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagsalita ako ng Filipino. Ma, kumusta ka? Ayos lang ako. Marami kang ipinagbago. Masaya akong makita kang masaya. Dinala ko ang aking ina sa Severodvinsk at ipinakita sa kanya ang shipyard kung saan ako nagtatrabaho. Nang makita niya ang mga dambuhalang icebreaker LNG carrier, namangha siya. Kung nakita lang ito ng iyong ama, tiyak na ipagmamalaki ka niya. Habang naglalakad kasama ang aking ina sa gilid ng ilog, marami kaming napag-usapan. Sinabi niya na naiintindihan at sinusuportahan niya ang aking desisyon. Ang isang inhenyero ay dapat naroon kung saan mas uunlad ang kanyang talento. Ginawa mo ang tamang desisyon. Sa tagsibol ng 2025, lumipat ako mula sa aking maliit na apartment at bumili ng bahay na may tanawin ng White Sea. Isang tunay na katatagan. Ngayon, ako ay ganap na isang residente ng Severodvinsk, isang Ruso. Bawat umaga ay tiningnan ko ang dagat at naisip, gaya ng pagtunaw namin sa yelo ng Arctic, kaya rin nating gibain ang mga pader sa ating mga puso. At ngayon, muli, dumating ako sa shipyard para sa isang bagong hamon, dala sa aking puso ang pangarap na ikonekta ang mundo sa teknolohiya. Ngayon ako ay nasa Murmansk International Sea Terminal, nakatingin sa dagat. 2 taon na ang lumipas mula nang dumating ako sa Russia at 1 taon mula nang baguhin ko ang aking nasyonalidad. Maraming nangyari. Professor Vargas, espesyal na araw ngayon, di ba? Sa tabi ko ay ang mga batang inhenyero ng shipyard. Ngayon ako ay nagtatrabaho bilang technical advisor.
at ginagabayan ko ang bagong henerasyon. Oo, ito ang araw ng paglulunsad ng ika-10 LNG carrier. Sa malayo, mula sa construction slipway, lumilitaw ang isang dambuhalang katawan ng barko. Ang barko ay tinatawag na Yamal. Ito ang ika-10 icebreaker LNG carrier na itinayo sa Russia. Ngayon, ang kapasidad ng teknolohiya ng Russia ay kinikilala sa buong mundo. Lahat ay salamat sa inyo, Professor, masayang sabi ng isang batang inhenyero. Hindi. Ito ang merito ng buong industriya ng naval ng Russia. Ang Northern Sea Route ngayon ay nagiging katotohanan. Bawat taon, paraming barko ang tumatawid sa Arctic Ocean, nagbubukas ng mga bagong ruta ng kalakalan. Isang ruta na nakakatulong upang malutas ang dalawang problema ng sabay-sabay. Bawasan ang gastos sa logistic at bawasan ang emissions ng carbon dioxide. Profesor, at paano na po ngayon ang relasyon sa Pilipinas? Tanong ng isa pang inhenyero ng mahiyain. Tutulungan sila ng panahon na umunawa. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay sa huli ay nakikinabang sa lahat. Sa katunayan, kamakailan unti-unti ring nagbabago ang saloobin ng gobyerno ng Pilipinas. Nagsimula na silang umamin na malaki rin ang naitutulong ng teknolohiya ng icebreaker LNG carrier ng Russia sa pag-unlad ng Arctic. Nang gabing iyon ay dumating ang isang espesyal na bisita, si Vice Presidente Dmitry Ivanov. Alexei Javierovich, mayroong panukala para sa isang bagong proyekto. Ano naman po sa pagkakataong ito? Ngumiti ako. Isang supply ship para sa Arctic Research Station, isang espesyal na barko para sa siyentipikong pananaliksik sa polar region. Ang mga hamon ay nagpapatuloy. Hindi lamang ang komersyal na paggamit ng Arctic, kundi pati na rin ang siyentipikong pananaliksik nito ay napakahalaga. Napakahusay? Kung makakatulong ang aking karanasan, handa akong lumahok. Sa hapon, nagkaroon ng pagpupulong sa mga dating kasamahan. Si Tito Misha ay nagretiro na, ngunit malusog pa rin at si Ana ay isa na ngayong mataas na executive. Salamat sa inyo, Javierovich. Nakahanap ng bagong landas ang industriya ng naval ng Russia, taos-pusong sabi ni Ana. Ito ay isang landas na pinagsama-sama nating nilikha. Sagot ko. Sa labas ng bintana ay ang Severodvinsk sa gabi. Ang shipyard ay maliwanag na nililawan. May mga bagong barko na ipinanganak. Marami sa mga ito ang lalayag upang tunawin ang yelo ng Arctic. Isang linggo pagkaraan, bumisita ako sa isang espesyal na lugar, ang Memorial Cemetery. Tumayo ako sa harap ng isang maliit na monumento bilang pag-alaala sa aking ama. Papa, ngayon ay bukas na ang daan sa Arctic. Ang daan na nagkokonekta sa silangan at kanluran, ang nakaraan at ang hinaharap. May malamig na hangin na galing sa silangan, ngunit mainit ang aking puso. Natupad ang pangarap ng aking ama, at ang pangarap na iyon ay ipapasa. Nang gabing iyon, pabalik sa bahay, tiningnan ko ang bintana. Sa malayo, sa abot tanaw, nagniningning ang North Star. Sumusunod sa bituing iyon, ngayon din ay maraming barko ang naglalayag sa dagat ng yelo. Sa aking desk ay mayroon ng bagong plano, ang proyekto ng Arctic Research Vessel. Bagaman mahigit 60 taong gulang na ako, nagpapasalamat ako na mayroon pa rin akong mga hamon na dapat lampasan. Tumunog ang telepono. Ito ang aking pamangkin mula sa Cebu. Tito Alejandro, gusto ko ring maging inhenyero ng dagat. Mag-aaral ako ng mabuti. Gusto kong maging katulad mo, isang inhenyero na nagtatrabaho ng walang hangganan. Ibinaba ko ang telepono at ngumiti. Ngayon ay mayroon akong 2 bayan kung saan ako ipinanganak at kung saan ko pinili na manirahan at ang nagkokonekta sa dalawa ay ang mga barko na aking nilikha. Ang pagbasag ng yelo ay hindi usapin ng teknolohiya kundi ng kagustuhan. Iyan ang pangungusap na laging sinasabi ko sa mga susunod na henerasyon. At ipinakita ng aking buhay na ang kagustuhan na iyon ay maaaring lampasan ang mga hangganan, mga pagtatangi at ang panahon. Bukas ay magsisimula ang isang bagong araw, isang bagong hamon patungo sa Arctic ang naghihintay sa akin. Ngunit hindi ako natatakot dahil mayroon kaming karanasan upang gawing posible ang imposible. Tulad ng rutang yelo sa Arctic, sa ating kinabukasan ay magbubukas din ang isang bagong landas at sa landas na iyon ay patuloy akong mangangarap, hahamon at magpapasa sa susunod na henerasyon na ang teknolohiya at mga pangarap ay walang hangganan. Ano sa palagay mo ang kuwento ng inhenyero mula sa Pilipinas na naging mamamayan ng Russia at nagbukas ng Northern Sea Route?
Ang diwa ng matinding hamon na lumalagpas sa malamig na yelo ay talagang kahanga-hanga. Ang kanyang paniniwala na ang teknolohiya ay walang hangganan ay nagbibigay inspirasyon sa ating lahat na maaari rin tayong makamit ang isang mas malawak na mundo. Kung naantig ka sa kwentong ito, mangyaring ibahagi ang video na ito upang sabihin sa buong mundo ang tungkol sa kahusayan ng teknolohiya ng paggawa ng barko ng Russia.